Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong ulat tungkol sa lagay ng panahon ngayong Huwebes, ika-4 ng Setyembre 2025. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Kiko. Subalit ayon sa mga forecast models, posibleng magkaroon ng kasunod na weather disturbance sa loob ng mga susunod na araw. May ilan ng indikasyon na maaari itong maging bagyo, kaya't mahalagang bantayan ang galaw nito. Habang inaabangan ang bagong sistema, patuloy pa ring nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng bansa, partikular sa Luzon at sa kanlurang bahagi ng Visayas. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ngayong araw, sa Metro Manila, Central Luzon, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes at Cagayan, asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorms. Ang mga pag-ulang ito ay dulot ng southwest monsoon na pinapalakas ng mga weather disturbances sa paligid ng bansa. Posibleng magdulot ng flash floods at landslides lalo na kung tatagal ang malalakas na buhos ng ulan. Sa Western Visayas at iba pang bahagi ng Luzon, partly cloudy hanggang cloudy skies ang mararanasan na may kasamang isolated rain showers at thunderstorms. Kahit na panandalian lang, kapag malakas ang ulan, maaari pa rin itong magdulot ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa natitirang bahagi ng bansa, kabilang ang Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may posibilidad ng localized thunderstorms. Bagamat karaniwang panandalian lamang, dapat pa ring mag-ingat dahil maaaring magdulot ng malalakas na ulan na posibleng maging sanhi ng pagbaha o landslides. Sa lagay ng hangin at karagatan, sa Northern Luzon, Banayad, hanggang katamtaman ng hangin na umiihip mula southwest hanggang southeast na may taas ng alon na 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa Visayas at Mindanao, gayon din ang kondisyon ng dagat, light to moderate ang hangin mula south hanggang southwest at slight to moderate seas na may taas na 0.6 hanggang 1.5 meters. Ang kondisyon ng dagat ay hindi ganoon kataas, ngunit kailangan pa ring mag-ingat lalo na ang maliliit na sasakyang pandagat. Ngayon, tingnan natin ang posibleng pagbuo ng panibagong low pressure system. Batay sa GFS model, may posibilidad na sa Biyernes o Sabado ay may mabubuong low pressure sa hilagang bahagi ng Northern Luzon. Bukod dito, nakikita rin ang isa pang posibleng sistema sa kanlurang bahagi ng bansa. Pareho itong may tsansang maging bagyo habang kumikilos pa hilaga. Bagamat hindi inaasahang direktang tatama sa ating kalupaan, maaari pa rin itong palakasin ang habagat na magdudulot ng malalakas na pag-ulan. Sa kabilang dako, ayon sa European model, mas nakikita nilang may mas mataas na tsansa ng pagbuo ng bagyo sa West Philippine Sea bago ito tuluyang kumilos papuntang China. Sa madaling salita, magkaiba ang projection ng dalawang modelo. Ang isa ay nakikita ang bagyo sa may hilaga, habang ang isa naman ay nakatutok sa kanlurang bahagi. Mga kababayan, kahit alinman sa mga senaryong ito ang mangyari, malinaw na may banta pa rin ng malalakas na pag-ulan dahil sa hatak ng southwest monsoon, kaya't huwag tayong magpakampante. Katulad ng mga nakaraang linggo, nakita na natin ang biglaang pagbaha sa mga lungsod at barangay at ang panganib ng landslide sa mga bulubunduking lugar. Mahalaga na laging updated at alerto sa mga susunod pang abiso